Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid, lalo-lalo sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating pastor, Pastor Ramon, at sa kanyang mga pamilya, Pastor Arnel, at sa lahat ng mga kapatiran nandito ngayon. Salamat at nakarating tayo ng maayos at nandito tayo papupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Bago ang lahat, mag-awit muna tayo na isang kaibuti ng Diyos. Praise the Lord. Pinagpala tayong lahat dahil nakarating tayo dito. Praise the Lord. At sino ang unang magbigay ng kanyang mapatutuo, papasalamat sa ating dakilang Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Handog awit para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Lahat po tayo pinagpala. Praise the Lord. Praise God. Amen. Puri ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pastor. Pastor Ramon Sinyo kami sa kanyang family, kay Pauran Bay, at sa ating mga kapatid. From Gloria, no? Salamat sa Panginoon. Pasalamat ako sa Panginoon na ang Diyos ay mabuti sa aming buhay. Itong nakaraang linggo ay halos lahat kami ay dinalaw ng trangkaso. So, naiuso raw yan ngayon, pati dengue o sunod daw sa mga bata. So, isa namin sa pinapasalamatan sa Panginoon, yung gabay ng Panginoon, yung protection niya. Kahit na nakaranas kami ng mga ganun, pero saglit lang, daan lang. So, nagpapasalamat kami, yung pinansyal, mga gastusin sa pang-araw-araw ay natutugunan sa tulong ng ating Panginoon. Papasalamat din ako. Ayan, meron naman kami receiving, so hindi namin nakalain na aabot ng 3 araw. So hindi prepare yung aming mga katawan. So yung pinapasalamatan namin sa Lord, yung unlimited na kalakasan. Kahit na may mga surprise kami mga receiving, pero nandiyan pa rin yung pag-iingat at presence of mind na binibigay sa amin ng Lord. Dahil mahirap talaga, lalo kapag trabaho mo pang gabi, talagang yung garapan namin ay puyat. Ayan, hindi puyat, boring. Ngayon naman, pinapasalamatan ko siya kasi bukas matapos na yung receiving namin. So, yung pag-iingat ng Panginoon ay patuloy namin nararanasan. Pinapasalamatan ko sa Lord na mag-isa trabaho na yan ay talagang alam ko na ang trabaho yan ay binigay ng Diyos para sa atin, para makapagsilbi sa ating Panginoon, makapagbigay ng papuri sa Kanya. Dahil marami po akong naging duty rin dati na hindi ko nagagawa magsamba pareha nito, pero dahil sa talagang gusto ko magpagamit sa Panginoon, matagal yung panalangin ko sa Kanya sa trabaho na yan. Kaya isa sa pinapasalamatan ko sa Kanya dahil sa kabutihan niya, lahat ng plano, lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, sa pang-araw-araw ay binibigay ko sa Panginoon. Sa Kanya ko pinagkakatiwala. Kaya dahil yan ay pinapasalamatan ko siya, pinupuri at nilawala natin. Binabalik ko na po sa ating MC. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Pastor Arnel. Salamat sa Panginoon sa provision sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga
biyaya na binibigay, kalakasan, at sa ating pag-iisip na bawat trabaho natin ay presence of mind. Salamat sa mga ganong binibigay ng Diyos na pagpapala. Praise the Lord, hallelujah. Sino pa mga kapatid? Praise the Lord. Praise God. Wala na? Alam ko marami tayong mga handong awit or pagpapala. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, sa Diyos po ang mataas ang papuri at pagsamba. Amen. Pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon sa kabutihan sa buhay namin at yun nga, salamat talaga sa ating mahal na Panginoon na bagamat unti-unti, salamat at na unti-unti na rin na yung bahay namin na talagang although mahirap talaga tapos gastos talaga pero salamat sa Panginoon sa pag-provide niya talaga sa pang-araw-araw talaga namin na yun nga sa pagkain physical. Salamat sa ating mahal na Panginoon at salamat din sa ating mahal na Panginoon sa mga paalala niya at nais ko rin pasalamatan talaga ang ating mahal na Panginoon na although na pagpasalamat ko na nakaraan pero nais ko lang talaga ipagpasalamat mga kapatid na sa kagalingan talaga ni Budoy nung Lunes talaga ng gabi mga kapatid kasi pagkagaling sa school naglaro-laro sila tapos nung mga bandang 6 na nagtamlay na siya bago sabi niya sakit daw ng ulo niya, sakit daw ng lalamunan niya, sabi niya paus na daw siya. Tapos nung nagkukwentuhan kami doon mga kapatid ko, si nanay ka si tatay, umiga na siya sa akin, nilagnat na pala siya tapos yun. Pagka dinala ko na siya sa bahay tapos pinahiga tapos ipunasan ko siya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-pray tayo kay Jesus. Kaya sabi ko, mag-pray ka kay Jesus. Sabi ko, baka napaos ka kasi sinigawan mo ako kanina. Parang tinakot ko lang siya ba para malaman niya din na yung mali niya na bilang bata. Pero humingi din talaga ako mga kapatid sa ating mahal na Panginoon kung ano man yung mga pagkukulang ko o mga pagkakasala ko. Dahil minsan ginagamit ang ating mga anak ng mahal na Panginoon ba na bilang paalala talaga sa atin na minsan may mga bagay tayo na nagagawa laban sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw na pamumuhay natin talagang nakakumit tayo ng kasalanan at minsan ba yun nga talagang sabi natin na sa atin na lang mangyari, huwag na lang sa mga anak natin pero talagang gagamitin talaga ng ating mahal na Panginoon yung mga anak natin minsan na bilang paalala ng ating mahal na Panginoon kung tayo ba'y may mga pagkakasala o pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya, nung gabi na yun, sige siyang antay ba kay Josel kasi nakatulog siya tapos nung pag-ano ko sa kanya, di na siya ganong nakatulog. Ipunasan ko kasi siya ng tubig na malamig, hindi ko siya inanuhan ng maligamgam para mapreskuhan siya. Kaya, nung pag-uwi ni Josel, tapos nung hindi nga siya ganong kumain kasi wala siyang gana. Tapos nilagnat na talaga siya mga kapatid. Bago ako naiga, sabi ko kay Josel, panalanginan niya ba? Tapos hindi ko alam mga kapatid kasi nakatulog na rin ako. Nung pagkagising ko, mga madaling araw, pinag-pray ko din talaga si Budoy. Tapos siniyasat ko din talaga yung sarili ko kung ano bang pagkasala ko talagang humingi ako ng tawad at yun nga pagkagising namin nung umaga hindi ko alam yun pala siya, pinag-pray din pala siya ni Josel talaga nung time na tulog na kasi kami dalawa tapos pinag-pray siya ni Josel. Salamat sa ating mahal na Panginoon mga kapatid na sabi ni Budoy pagkagising niya, sabi niya, Ma, magaling na ako kaya talagang grabe talagang pasalamat ko, sabi mo, thank you Lord talaga. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon sa agad na kagalingan talagang binigay ng ating mahal na Panginoon kasi kasabayan niya din yung pamangkin ko ba nagkasakit din nung time na yun, nung Lunes ng gabi din. Pero yung pamangkin ko hanggang ngayon, kagabi bago kami umalis talagang parang naiyak ba ako kasi naawa ko sa bata kasi grabe ka, ka hyper tapos makita mo siya na ganun nga. Talagang salamat talaga sa ating mahal na Panginoon mga kapatid na although si Budoy walang gamot talaga akong pinainom.
yung pamangkin ko, nandoon na meron ng mga gamot, lagnat, sakit sa ulo, tapos meron pa siyang yung Pedialyte, yung para hindi ma-dehydrate yung bata, tapos yun nga, ang dami nang ginawa sa kanya. Kaya sabi ko sa kanila, te, si Budoy, te, pinanalangin lang talaga namin yan, te. Kaya sabi ko rin, agad-agad din talaga na gumaling, salamat sa ating mahal na Panginoon. Tapos, yun nga, sabi ko kay Budoy, sabi ko, Doy, ipag-pray mo si Iya, Doy. Kasi doon kami. Tapos, talagang, mga kapatid, nakikita ko talaga mga kapatid, napakabuti talaga ng ating mahal na Panginoon na kapag lumapit talaga tayo unang-una at yung pagtitiwala natin talaga buong-buo sa ating mahal na Panginoon ay talagang nandyan agad yung ating mahal na Panginoon na talagang to the rescue talaga siya, mga kapatid. Although na, yun nga, yung pamangkin ko isang linggo bukas kung ano, sana awa ng Diyos, okay na din siya ngayon. Pero sa kasabayan siya ni Budoy, pero yung iba talaga yung power ng Panginoon sa power ng mga gamot-gamot lang, mga kapatid. Kaya purihin talaga ang ating mahal na Panginoon sa kagalingan din talaga, mga kapatid, na maging kay nanay na halos talaga doon sila nikot ng trangkaso. Kaya salamat din sa Panginoon sa kagalingan talaga na binigay talaga ng ating mahal na Panginoon at sa pangkalakasan na pangatawan sa pisikal. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon at salamat din, bagamat na hanggang ngayon masakit pa yung lalamunan ko, pero salamat talaga sa ating mahal na Panginoon na talagang siya yung nagbibigay ng testimony sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon at purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat Sister Aniway. Salamat at ang mga lahat ng bagay ay binigay na sa atin ng Panginoon. Kaya na kailangan na lang tayo ay tatawag sa kanyang makapangyarihang pangalan, sa kagalingan, sa mga problema natin. Ang lahat ng yun ay binigay na. So maraming tao na hindi alam ang mga bagay-bagay na yun, mga provisions o mga pagbiyaya na binigay sa atin ay nandyan lang sa paligid natin. So salamat sa Panginoon sa buhay ninyo ni Pastor Josel. Salamat din. At sino pa mga kapatid, magpatutuo, handog awit at mga praise the Lord, hallelujah. Praise God. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, muli ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan po na ginawa niya sa buhay ko. Ngayon nga po, isang linggo, talagang salamat sa Panginoon, talagang na-survive yung buong isang linggo na to eh. Talagang nandoon yung pag-guide at pag-init niyo po sa amin. Na kung saan nakaraan po, nag-chat sa amin yung tito ko, na siya, nang kinamusta niya ako, yung tito kong namatayan ng asawa. Nung nakaraan lang po. Tapos, tinanong niya ako kung kamusta daw ako. Sabi ko, okay lang naman po. Tapos, tinanong ko siya kung kamusta siya or may nararamdaman ba siya. Sabi niya sa akin, mingaw daw, kaya wala na daw yung asawa niya. Ganon. Tapos, nagkakain na lang daw siya, wala siyang ulam. Kasi nga, yun nga po yung tita ko po talaga yung naghahain ng pagkain. Tapos niya, wala din siyang kasama doon kasi yung mga apo niya nag-aaral. Talagang grabe nakakaano lang ng puso. Kasi, siya, ganun yung nararamdaman niya. Pero, ang tanging comfort lang po talaga namin sa kanya is yung, comfort lang talaga namin sa kanya is yung salita ng Panginoon at yung prayer talaga. Pinag-pray ko talaga siya kasi grabe yung nasaktan ng puso ko talaga. Nag-iyak talaga ako ng sobra-sobra. Tapos pinasok ko ni Kuya bakit akala niya kung na ako. Hindi ko naaawa lang ako sa tito ko kasi yun nga, nawala na nga yung yung si tita, nawala na siya, namatay na siya. So, kaya talagang nasakpan ako sa nangyayari sa kanya ngayon. Talagang sabi namin ni Kuya na ipag-pray na lang namin siya na sana tumanggap na sila sa Panginoon para yung kasiyahan, kung kalungkutan na naranasan nila ngayon, ay walang katumbas na kasiyahan na mararamdaman nila sa susunod. Kaya talagang salamat sa Panginoon na yung mayroong prayers talaga para sa kanila. Kaya
Tapos po, okay na po sana yun. Kaso nga lang nung mga nakailang araw lang, mga siguro kahapon or nung Huwebes, may nangyari na naman kaganapan ng nasangkot na naman ako sa mga kaguluhang hindi ko naman alam bakit ako nasasangkot. Kasi para sa akin, wala naman akong pero wala naman akong alam. Tapos bigla lang ako yung pinag-iinitan. Ganun po. Nagsasabi lang naman ako ng totoo base sa mga tanong ng tao sa akin. Wala naman akong ibang inaano kasi kung ano yung totoo, yun talaga yung sinasabi ko lang din. So, talagang grabe talaga yung isubok talaga ako ng Panginoon. Talagang, buong hapon ako doon sa loob. Kaya siguro hindi na rin po ako nakapunta dito kasi yun nga po yung nangyari sa amin doon. Talagang, yung napapag-initan ako ng mga kasama, napag-initan ako ng ibang tao kasi dahil sumbongera daw ako. Sumbongera na nga talaga ako. So, hindi naman ako sumbongera. Talagang, tinanong lang po nila ako sa nangyari. Kasi naaktuhan sila. Tapos, ayun, kaya talagang niluhod ko na lang sa Panginoon kasi kinatakot ko baka balisin ako sa bahay. Ganun, kaya kung anong mangyari sa akin, hindi ko alam kung saan ako damputin kasi hindi naman ako pwede makaya ipaglaban ng kuya ko kasi hindi rin yan sa kanila. So, anong nangyayari? Talagang niluhod ko na lang sa Panginoon. Buong hapon talaga ako hindi naglabas ng bahay. Doon lang ako sa tapos tinatawag lang ako ni kuya magkain. Minsan, tinutulog-tulugan ko lang siya. Talagang ayoko pa talaga yung lumabas. Napapagod ako, natitrain yung utak ko. Talagang, kumbaga, naman kapagod talaga yung sobra-sobra nakakapagod yung nangyari. Tapos, hindi ko alam kumbaga, nandoon na, nagkagulo na, depressed na naman ako, nagkaroon na naman ng mga kabalisahan sa aking kaisipan. Talagang hindi ko alam kung paano masusolusyonan yun. Pero salamat sa Panginoon, talagang ang kabutihan talagang ipinarana sa akin ng Panginoon na sabi nga na kung may mga tao man na against sa'yo, may mga tao man na ayaw sa'yo, yung Panginoon hindi kanya iiwan. Kaya sabi nga, diba sa kanta kanina na ika'y tapat sa habang buhay. Talagang tapat yung Panginoon sa buhay namin. Ano man ang kalagayan namin sa buhay namin. Talagang maraming salamat sa Panginoon sa kabutihan talaga na ginawa niya sa akin. Kaya dito po sa salamat, hundugan ko po siya ng awit.
hallelujah. Salamat Sister Pia. Praise God. Salamat sa awitin at mag-testimony. Bawat buhay natin ay may mga journey tayo. Kung saan hanggang saan na yung buhay natin. So, mga kapatid, isipin na natin palagi ang Panginoon sa bawat oras na ating buhay. Kasi hindi natin malaman kung kailan, sa panahon na tayo kukunin o ano kuman. Minsan naririnig ko sa mga tao na sa labas o mga unbeliever. Believer din sila, pero yun nga, magkaiba na yung kayang pagpaniniwala. So, maaga, bata pa, nawala, ganun nga mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon na tayo binigyan niya ng provisions bawat isa sa atin na magkaroon ng buhay na mahaba. So, praise the Lord, hallelujah. Sino pa mga kapatid? Yeah, praise the Lord. Amen, praise God. Isa din po ako sa nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kalakasan sa araw-araw. Bagamat may sakit, pero kaya talaga para sa pamilya, para sa mga anak. Ayan, patuloy ako nagpapasalamat sa pagkagalingan ng mga anak. Bagamat may sakit pa ngayon hanggang ngayon si Isay, pero talaga hyper siya, sobrang ingat sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Yung nilalagnat siya, pero takbo siya ng takbo na ako naman natatakot kasi maraming sabi nila baka raw, kasi yung dengue daw, hindi raw, sabi nila talagang totally, parang trangkaso lang yung dengue at saka trangkaso daw isa lang. Pero sabi ko kapag ang panalangin natin sa ating Diyos talagang patuloy at saka talagang yung ating sincere na panalangin talagang walang imposible. Ganun na yung ginagawa ko naman ay yung dahon ng papaya. Tinuro ko nga kay Sister Sarah pero ginawa na rin daw niya. Sinusuka daw ni Jam. Talagang useless lang daw. Sabi ko, pray na lang natin sis para talagang patuloy ang pagaling ni Jam. Patuloy akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tsaka nung Friday, nandoon yung parang nagalit ako kay Arnel kasi yung late ban niyang nasusundo si Ariel, di ba marami pong balita-balita na may nawawalang mga bata sa school, yung kung totoo ba yun sa Santa Monica nawala na bata. Tapos talagang nag-worry ako kasi mag-aalas 5 na wala daw si Ariel sa school. Pumunta na siya sa school, talagang hindi ko na kahit nagtitinda ako, yung isip ko na parang lumilipad na doon sa kanya na nagagalit na ako sa kanya. Sabi ko kasi, huwag mo nang papasok yung Friday na, sabi ko, tsaka parang maulan-ulan din. Talagang pinapasok niya pa, tapos nung sinundo niya na, 4:40 na yata, mag-alas 5 na, sabi ko, niya wala daw sa school. Sobrang nagagalit na talaga ako, pero talaga sabi ko, Lord, ingatan mo naman yung anak ko, Lord. Sabi ko sobrang protect mo, pero sa mga panahon na ito, Lord, huwag naman po sana hayaan na gano'n ang mangyari. Sabi ko parang, gano'n na yung mga sinasabi ko sa kanya, huwag kang mag-duty, hanapin mo si Ariel. Talagang nagpapasalamat din ako sa mga teacher na ginagamit na ating mga Panginoon. Mga ilang minuto, nag-chat na siya, sabi niya nasa kabilang room pala, sabi niya, nikip ni ma'am, kasi wala pa siyang sundo. Sobrang nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya kahit na talagang sobrang late na namin siya nasusundo talaga kasi dapat 3 pa lang sa school na, 3:20 ganyan. Sobrang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Ganoon din sa yung mga kabataan ba na talagang talamak na sa mga nakaw-nakaw. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord dahil si Wate, matagal niya akong hindi ko siya walang payo ng bilang magulang na babae, iba pa rin talaga yung payo ng magulang na lalaki sa babae. Sobrang nagpapasalamat ako, hindi siya nasasangkot sa mga ganun doon sa pinagalingan niyang lugar. Tinatanong ko siya lagi kung may mga ganun pang bagay na nasasangkot siya sa mga nakaw-nakaw. Wala rin naman daw. Tapos nakachat ko yung teacher niya doon, kung ano yung record niya doon sa school. Wala naman din daw. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo lang dito sa Coron, maraming 13, 14 pa lang, nagnanakaw na. Sabi ko, sobrang nagpapasalamat ako kahit pasaway siya, hindi siya nagaganon. Sabi ko, paano ka nagkakapera na minsan si Papa mo hindi nagbibigay ng pera sa'yo. Sabi niya, ako sa school, nag-i-give daw siya sa mga teacher sa school para nagkakaroon siya ng pera. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na malayo kami sa isa dati, yung mga dati pa, talagang iniingatan siya na ating mahal na Panginoon. Nandoon yung pray ko talaga. Sabi ko na Lord, kahit na malayo ako dun sa anak ko, na ilang taon kaming hindi nakikita, sabi ko, sana Lord, ingatan mo siya. Hindi mo siya pabayaan na masangkot sa mga nakaw-nakaw. Sobrang
nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa kabutihan niya. Yun ngayon ay kasama na namin siya sa bahay kahit na paano nakakatulong siya. Sabi ko nga ngayong year na to mag-aral siya kasi bata pa naman siya, 16 pa lang. Part-time job siya pag-gabi kaya minsan hindi siya nakakapagsama kasi sobrang puyat niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa minsan may mga pagpapala, pero sobrang nagpapasalamat ako sa mga ganong bagay kasi sa mga pagpapalo, natututo talaga ako minsan ng mga bagay-bagay na mga talagang hindi dapat. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Lord sa yung mga ganong pagpaparamdam niya sa akin minsan sa mga panaginip ko na yung talaga na yung mga dapat kong gawin ba, tapos inaano niya na lang sa mga panaginip kasi minsan sabi ko, Lord, sana minsan ang panaginip ko yung bagay na ito. Sobrang nagpapasalamat ako sa gabay ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Sa kabutihan ng ating Panginoon, handugan po siya ng awit. Wala mahirap sa Praise the Lord, hallelujah. Salamat Sister Melissa. Salamat sa handog awit at ang ating Panginoon ay mabuti sa lahat ng bagay. So praise the Lord sa ating bawat isa.
may mga problema, may mga kabigatan na binbigayan sa libutan, pero nandiyan ang ating Panginoon na nag-comfort at nagpag-ingat sa atin. Praise the Lord, hallelujah. At sino pa mga kapatid? Patotoo. Praise the Lord. Kami imit sa mga kapatid, sumubra po sa ating lahat, sa ating pastor, sa kanilang bahay, sa ating mga ating pastor, mga kapatid, at Pastor Arnel. At sa inyo mga kapatid, lalo higit pag-alpag pa sa ating pinakamahal ng Panginoon. Nagpasalamat po ako sa Panginoon mga kapatid sa patuloy na pag-iingat sa akin sa loob ng isang linggo. Nariyan po ang Diyos na iningatan niya po ako mga kapatid. Nilalayo po ako sa mga kapamakan kahit po na alas 10 na po ako ng gabi nakaka-uwi. Ngunit nariyan po ang pag-iingat ng Diyos. At di po ako mag-asawang pasalamatan po ang Diyos dahil hindi po natin alam ang ating buhay mga kapatid. At lubos ko siyang pinapasalamatan sa patuloy pagbigay ng kalakasan sa akin, sa aking buong pamilya. Na patuloy ang Diyos na bigay ng pag-iingat, proteksyon mga kapatid. At bilang karagdagan po mga kapatid, handog po siya ng awit.
Praise the Lord. Salamat, brother. At sa kandung awit at sa patutuo, salamat. At sino pa mga kapatid? Patutuo? Kung wala na, ako na muna. Patutuo. Salamat sa Panginoon sa biyayang binigay niya sa akin. Sa almost 1 month ako nagbakasyon, January at December 20 at January 20 ako bumalik. So noong nakaraang linggo hindi ako nakapagsamba dahil sa wala akong masakyan. Ang motor ko inayos ko lang muna, pinakondisyon para praise the Lord. Pag puno-puno ng tubig yung tangke, kaya pala pupugak-pugak at saka din-drain ko at saka inayos. So salamat sa Panginoon at ngayon nandito ako sa inyong harapan. Salamat. Sa halip na bakasyon ako mga kapatid, hindi ko rin na yung bakasyon ko na tawag nito na spend maayos. Kasi pagdating doon sa bahay, nakita ko yung bahay parang kalat. So nakita ko yung mga bumbong, parang bulok na rin. So yun nga, binilhan ko ng mga materialis, ako rin ng panday. Yung nagkuha na ako ng isang panday din na parang hindi ko kaya na umakyat sa taas. So yun ang pinagawa. At saka hindi na ako nakapagdala ng pasalubong pastor. Na medyo na yung pera, hindi naman sabi na ubos, kundi parang tama-tama lang pagbalik. Kasi salamat sa Panginoon at nakapag-acquire din ako ng isang lote doon, hulugan. Plano ko kasi doon para sa darating na mga future. Kasi sabi ng anak ko, Daddy tawag sa akin, kuha tayo ng lote, ganito ganyan. O sige, hati tayo. So hati kami. Sabi ko kung dahil may bahay naman tayo dito sa dito, bibili natin tayo ulit. Kung hindi natin malatirahan doon, paupahan na natin. So sabi ko, mag-ipon ka muna. Siya nang pagastusin ko doon. sabi ko, bagay ang dito, sabi ko, parang na si inyo, samara sa dalawang anak. So ganun nga mga kapatid. So, tama na yung mga budget. So, marami sana ako pasalubong. So, hindi ko talaga na sabi ko, kulang. Tama lang yung pagbalik. So, salamat sa Panginoon sa biyayang binigay. At lalo-lalo na rin sa kalusugan ko. Change climate, tinatawag. Pagdating ko doon, mga 1 linggo, okay pa. Pag pangalawang linggo, inubo ako, sinipon. Ang tigas ng ubo ko. So, yung bahay namin, malapit lang naman sa dagat. So, doon, babad ako. Medyo bumahag ang pakiramdam ko. So, ganun nga, mga kapatid. Dahil na rin siguro sa kasi yung banyo namin mainit masyado, so doon ako nagtrabaho, nag-tiles. So kaya nga siguro doon napiktuhan yung mainit yung klima paglabas mo. At saka minsan pupunta rin kami ng church pag daan mo na kami sa mall, so malamig paglabas, mainit. So ganun nga siguro mga kapatid. At dito rin naramdaman ko rin na umiba na rin yung pakiramdam ko sa init dito. Grabe. Noon sa laman yung init. Grabe kahit na naka-long sleeve. Sabi ko grabe napakainit naman. So kaya nga medyo kumakati yung yung lalamunan ko. So sabi ko sige lang. Yan naman. Hindi naman tayo pabayaan ng Diyos. At least nakapaglakad tayo ng pataas pababa na hindi naman tayo napapagod. Nakikita ko rin sa mga kasamahan ko na talagang kung halagnatin talaga, higa talaga. Sabi ko, salamat sa provisions at mga kagalingan na binigay ng Diyos sa akin sa ating Panginoong Hesus. At salamat sa kanyang biyaya. At ito'y aking binabalik sa kanya. Pangalan in Jesus' name. So, sino ba mga kapatid? Meron pang pahabol? So, kung wala na, tayo tumayo at panalangin. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, dakilang Diyos sa aming Panginoon. Salamat Ama sa iyong biyayang binigay sa bawat isa sa amin, sa kagalingan ng aming mga sakit, Panginoon, sa mga problema na iyong aming
katagumpayan, Panginoon, na ito ay aming sa iyong biyaya na binigay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw na binigay mo na provisions, mga pagkain na araw-araw kami ay kahit nasaan, naghanap, naglalakad, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin kung saan man kami naroon. Salamat, Panginoon, kahit nasa sa pagtotoo at sa mga andog awitin, Panginoon, aming pinapasalamatan na aming narinig at iyong narinig, Panginoon, ang katagumpayan na aming nakamit sa aming buhay kahit sa likod ng mga problema at mga sakit, Panginoon. Nandito pa rin kami, napupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, kahit nasa wala, hindi nakapagbigay na kayang mga patotoo. Alam mo kaninong puso, Panginoon, ay nariyan pa rin sa iyo. Salamat, at ito ay aking dinalangin sa iyong dakilang pangalan, para sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ako po pinabalik sa ating MC. God bless you, Preacher Ray, sa pagdala ng testimonial leader. Praise God. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon na kung paano po lumalakas tayo sa pamamagitan ng mga patotoo ng ating mga kapatiran. At tayo po ay narito na sa pagbibigay ng mga kaloob, mga minanal ko mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ngunit bago yun, tayo pa ay babasa ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng na kung paano po ito po ay mahalagang bagay. Praise God, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sabi po dito, mga minamahal ko mga kapatid, sa Deuteronomio 28:1, sa sumunod na talata, at mangyaring kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo, sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng patungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na bibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatagpag ka ng Panginoon ng isang banal na bayan sa kanya, kaya niya kayong sinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong kawan at bunga ng iyong mga hayop, at bunga ng iyong lupa sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Yan po mga minamahal ko mga kapatid. Maraming blessing ang darating sa ating buhay kung susundin natin yung kanyang mga iniutos na nakalagay sa banal na kasulatan. Praise God, purihin po ang Diyos na kung paano po sabi ng banal na kasulatan, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga
ikasampung bahagi at handog. Pinapadala po sa atin, ibig sabihin, hindi po atin yun. Sa ating mahal na Panginoon yun, mga kapatid. Hallelujah. Iba rin yung ibigay. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, dalahin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi at mga handog sa kamalit upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ko sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga bukang ibubuksan sa inyong durungaw sa langit at ibubuhos ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan po yung ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon kung tayo po ay masunurin sa kanyang mga utos. Hallelujah. Tatalag po yung utos ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay susunod sa kanyang mga sinasabi. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. At maraming salamat po sa salita ng ating mahal na Panginoon. At binibig po ang awit sa pagbibigay sa ating Sister Apulit. Sa kanya po ang pagkakataon. Praise God, mabuti po ang Diyos sa mga ganito. Ako rin mag-aaral ko.
bless you, sister, sa napakagandang awiting makalangit. At pinabigong panalangin sa mga kaloob sa ating Preacher Ray, sa kanila po ang panalangin. Praise the Lord, hallelujah. Sa muli, Panginoon, kami nagpasalamat sa biyayang binagay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Handog at kahit sa offering, Panginoon, ito'y i-bless mo muli, ito'y magamit to expand your kingdom, Panginoon. Sa bawat sulok na Palawan ito ay aming maabot ang iyong aming mga kapatiran sa pagdala ng iyong salita, Panginoon. So, bless us, O Lord, and every one of us. At be back all the glory, honor, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, Preacher Ray, sa panalangin. Praise God. At tayong narito na, mga minamahal, sa pinakamahalagang bagay, praise God, panginig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago yun, tayo po'y makarinig ng isang makalangit na awitin na binibig po sa ating Sister Leoneline Ribanyo sa kanyang pagkakataon.
napakagandang awiting makalangit at tayo po'y narito na sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mahalagang bagay, pagkain espiritual. Hallelujah. Ngunit bago yun, tayo tumayo sa pangalan po nating mahal na Panginoon bilang tanda ng paggalang sa salita po ng Diyos at ating binibigay sa ating Pastor Arnel Poso sa kanyang pagkakataon.